Charge tayo. Ayan, nag-charge na. Discharge tayo. Ayun. Ang kailangan natin na materialis ay itong mosquito trapper. So, ito ay ang pagkakaalam ko ay magcha-charge po ito siya at may battery po ito na 4 volts at magcha-charge siya sa capacitor. Mayroon po itong high voltage generator para mag-pop. So, try natin. Yan. Yan. Okay. So, nag-generate siya ng high voltage na electricity. So, ito yung gagamitin natin. Ayan. So, nabuksan ko na. So, access na natin yung circuit niya. Ito yung high voltage generator. Ito yung supply niya. At ito yung 220 na input papunta dito para mag-charge sa battery. So, ngayon, ang gagawin natin ay gawin natin siyang high voltage generator para sa timing light tester natin. Okay? So, mura lang ang ating project ngayon. Tatanggalin natin ito, ang mga linya niya. Ayan. So, natanggal na natin. Tabi natin ito. So, ayan na. So, subukan natin kung mag-generate ba siya ng malakas na electricity. Yan. So, medyo mahina na ito. Hindi na ito magagamit sa mosquito trap kasi medyo mahina na. So, ang gagawin ko nito, itong transformer niya, yan, papakita ko lang para ma-explain ko ng konti kung paano siya nag-generate ng malakas na electricity. Ayan. So, ito yung battery supply. Ito yung capacitor na filter niya. Ito yung transformer na mag-generate ng high voltage output. So, ito yung multiplier niya. So, mayroon siyang mga diodes at saka capacitor. So, ilang capacitor po ba ginamit niya? Isa, dalawa, tatlo, apat. So, apat siya. So, parang hindi ko alam kung saan dito ang mahina na. Basta, nakikita ko mahina na yung output niya. So, para maging malakas ito, at parang ano na rin, yung kagaya ng pag-charge ng motorcycle, para mag-charge siya sa capacitor at saka sa ignition coil. So, ang kailangan natin ay isa pang capacitor. At yung capacitor na yun ay kailangan natin yung 220 volts o 250 volts. Pwede na yun. So, itong sa input filter nito ay kailangan ko to. So ito yun. Isa ito sa kailangan natin. Ito ko na lang to. Yan. Kikita nyo na. So, ito yun. 250 volts yata to. O, yan. 474G at saka 250 volts yan. Okay? So, ito gagamitin natin. Okay? At saka, dahil high voltage ang kailangan natin, at saka ignition coil para sa ating tester ng ating timing light. So, kailangan natin ng ignition coil. So, ito yung output niya at ito yung input. Yan. So, isa yan sa materials na kailangan natin. At kailangan din natin ng high tension wire. Ito, nakuha ko rin dito sa junk.
Yan. So, para naman maging realistic tayo. At saka itong na-replace ng sa shop na parang marami ng carbon. So, lilinisan ko lang yan. At ito, gagamitin din natin to para sa spark. Okay? So, gagawa ako ng schematic kung paano ko to gagawin para mag-charge yan ng high voltage power para sa ating spark plug at saka supply ng ating ignition coil. So, yan. Gagawa lang muna ako ng schematic diagram. Okay, mayroon na tayong gamit para sa ating schematic diagram. So, ito yung output ng ating high voltage na generator. So, ang gagawin natin ay kukuha tayo ng isang linya dito at tinitingnan ko ito yung side ng positive sa high voltage at ito yung negative. So, kailangan natin yun. Okay, ito yun. Yung linya ng negative. Okay, at ito naman yung positive. So, sa nakikita kong generator nito is parang 2 kilovolts yata ito. Pero hindi ko alam kung eksakto na siyang nag-generate ng 2 kilovolts kasi sobrang hina na siya. Hindi ko alam kung bakit. So, sa susunod na video, baka makagawa ko ng video kung bakit siya humihina. So, susubukan ko yan. Okay, tuloy natin yung diagram natin. So, ang ilalagay ko nito ay yung isang kapasitor natin na kinuha kong 250 volts. Yan. So, ilalagay natin yan siya dyan. So, dito yan siya. Okay. Ayan. So, dito yan. Nakalagay. Okay. So, ang kasunod ay ito siya ay papunta ito sa ignition coil. So, itong ignition coil nito, ito yung input ng ignition coil. So, dito yon. So, maglalagay lang ako ng mga 5 coil. Yan, ganyan. Papunta dito. Ayan. So, dahil mayroong core itong natin, ating ignition coil. So, lalagyan natin yan ng core. Yan. Tapos, dito yung nakalagay yung high voltage na line. Okay? So, dito yun. Sobrang daming wire na coil niyan. Yan. Sobrang taas niyan. Para mag-generate ng high voltage. So, at yung isa nito ay nakakonect at hindi ko lang alam kung saan dito nakalagay yung sa negative at saka positive. So, palagay na lang natin na pag-generate nito, ito yung negative nakakonect. At ito naman yung papunta sa high tension wire. At dito naman nakalagay yung ating spark plug. Yan. Ganyan. Okay. At ito, diretso ito dito. Yan. So, ganyan. So, hindi ako marunong mag-drawing. So, intindihin nyo na lang na ito yung spark plug natin. At ito yung spark plug gap. So, nakakonect yan siya sa ground din. So, ito yung spark plug gap. Yan. Hindi ko na lang nilagay dito kasi shielded kasi yan. Ganyan yan siya. So, ganyan. Ayan. So, bali, ito yung thread ng spark plug. Ayan. Lagyan natin para realistic din yung drawing natin. Mayroon din namang nut. Ayan. Parang din. Okay. Tapos, ito naman yung
kanyang insulation. Yung hindi ko alam kung anong tawag nito. Yan. Ganyan. So, ayan siya. So, ilalagay natin yan dyan. At ang ating ignition coil ay ilalagay natin dito. So, lagay na natin ganito. So, at ito yung ground. Okay. Ito yung ground na magkukonek dito. Yan. Lagay ko lang muna dyan. So, parang ganito. So, ayan. Tapos, ito naman ay ganyan. So, nakakonek yan dyan. Okay. Tapos, ito namang isa. Ito yung input. Ito. Dito yan nakalagay. Diyan. Yan. Yan. Diyan siya nakalagay. At mayroon din itong isang wire dito na naka-jump. So, ganun yung setup. Buong setup niya. Ito yung voltage generator. At ito naman yung capacitor na i-charge ng ating generator. At papunta dito sa input ng ating primary. At then, ito yung kalabasan ng secondary. Yan. So, may isang linya pa ito. Kumbaga, ito siya. Papunta dito. So, ito yun siya. Yan, lalabas dito. Tapos, ito yung gap. Okay. Yan. Yan yung spark plug gap. Dito. Ito yung ground. Papunta dito. Yan. Sa ating core. Yung isa naman sa core ay papunta din dito sa ating negative side ng high voltage. So, pag press ko ng dito, maglalabas po yan siya ng high voltage at magcha-charge dito sa ating capacitor. At pag charge niya dito, lalakas yung kuryente dito sa loob nito, ng ating primary. At pag gawa nating ang mangyari nito, magagawa tayo ng switch na i-jam natin ito. Ito. Jam natin itong dalawa. Boom, sa ground. Pagka ma-jumper na natin yan sa switch, mag-cut off yung supply dito. So, mag-discharge siya. Pag-discharge niya at mag-deliver yung malakas na kuryente papunta doon sa secondary at mag-create ng high voltage. So, okay. Kukonek na natin lahat. Hihinangin ko lang. Okay, ayan. Natapos na. So, yung wiring, yung ibang wire, pinalitan ko. At ngayon, ito yung kanyang final na connection. So, gaya ng drawing ko kanina, ito yung input para mag-charge dito. Ito yung capacitor. Ito yung isang paa ng capacitor papunta dito sa ating input ng ating ignition coil. At yung ground natin ay ito, nakakabit din dito sa ating spark plug. Kakabit dito sa ating core. At yung isa naman, nakakabit dito sa negative side ng high voltage generator natin. So ngayon, ang mangyayari ay i-charge natin itong ating capacitor at lalakas yung kuryente dito sa ating ignition coil at maglalabas yan ng malakas na electricity dito ng spark. Gagamitin natin para sa ating timing light tester. So susubukan lang natin ha. Okay, subukan natin. Lalagay ko lang dito. Para mayroon tayong kung sa pwede ko itong lagyan ng switch. Pero sa ngayon, hindi ko pa ito kinukumpleto kasi
bala kong ilagay ito ng buo. So ngayon, papakita ko lang sa inyo yung buong laman kung ano ang ginagamit ko. So ito yung, okay, ulitin ko. Ito yung high voltage generator at magcha-charge siya ng 250 volts dito sa ating capacitor at papunta dito sa ating input ng ating ignition coil. At ito yung ground nasa core, papunta din dito sa ating generator negative side, at mayroon din tayong connection dito sa ating spark plug na ground, at ito yung high voltage output ng ating ignition coil. Yan, ito yung high tension wire. Susubukan na natin ngayon. Okay, so i-generate natin, tingnan natin kung anong maging resulta. So ito ay parang switch lang, at ito naman yung aking switch ng generator. Okay, i-on ko lang para mag-charge siya. Yan, nagkaroon na ng charge. Ayun, kita nyo? Kita nyo ba? Isa pa. Okay, i-focus lang natin yung para makikita nyo talaga. Okay, generate natin. Okay, nag-charge tayo. Ayun. So, parang medyo mahina o hindi makikita. Okay, charge tayo ulit. Isa pa. Yun, mayroon. So ngayon, isi-set up natin yung ating timing light. Okay, set up natin yung timing light natin. So yung timing light ko, ito yung pinakalumang nagawa ko. Yung lumang ginawa ko. Yung sa nakikita ninyo. So ito pa rin yun. Hindi ko siya binago. Ayan. So, ito yun siya. Yan. Ito yung aking pickup sensor. At ito naman yung wire natin. Yan. So, susuplayan natin ito ng 12 volts para magkaroon tayo ng power sa ating, para sa ating bulb ng ating timing light. Okay. I-set up ko lang ha. Okay, sandaling-sandali lang yan. So, medyo konting kaguluhan muna. Ayan. Okay, ito yung timing light natin. Yan. So, yan yung makikita natin pag magkaroon ng high voltage dito, output, at magpunta dito sa ating spark plug. At paglabas ng spark plug ay magkaroon yan siya ng ano dito, yung parang magnetic field, at mag-generate ang ating pickup sensor ng electricity. Isi-send niya doon sa ating timing light na circuit. Okay, mayroon itong arrow. So itong arrow ay papunta yan siya sa spark plug, kung saan ang spark plug. Okay, yan, lalagay natin dito. Yan. Yan. So, yung arrow niya papunta dito sa ating spark plug. Okay? So, okay. Kasit up na. Ayan, yung timing light natin. Lalagay ko muna ang power ng aking timing light. On ko lang. Okay? Okay, mayroon na tayong power. So, try natin. So, actual ito ha. Kung gumagana ba yung aking ginawang timing light tester. Okay? Charge muna tayo. Discharge tayo. Ayun. Isa pa. Ayun. Diba? Ganun lang kadali mga master. So, kung nagustuhan nyo itong idea ito at gusto nyo gumawa, pwede nyo akong i-comment kung ano bang dapat gawin. Kasi nasa sa inyo na yon. Okay? Sa ngayon, thank you for watching at maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for watching and God bless you.